Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-27 tagpo. Pakinggan natin. Nagmadaling makarating sina Pinggoy at Abel sa bahay ni Kapitan Gesmundo. Pagkadating dun, ay biglang nanlungo si Pinggoy nang makita ang kapitan ng baryo. Nakahiga lamang ito sa papag at halos hindi makakilos, at ang kanyang buong katawan ay puno ng samot-saring mga insekto, iba't ibang uri ng mga uod. Bagamat nananatiling buhay pa si Kapitan Gesmundo, ay mahirap ang paniwalaan dahil sa dami ng mga uod na gumagapang sa kanyang katawan. At maituturing na isang himala na lamang na nananatili pa siyang buhay. Tinangkang tulungan ng dalawang magkaibigan ang kapitan. Subalit, hindi na kaya ni kapitan ang kanyang sarili. Sinubukan pang ilagay ni Pinggoy ang kaliwang kamay ng kapitan sa kanyang balikat. At sa kabila naman, ay si Abel naman ang umakay kay kapitan. Subalit hirap na hirap sina Pinggoy sapagkat dumudulas lamang ang kamay ni kapitan. Dala ng mga naknak at langib sa mga sugat nito, nalikha ng iba't ibang uri ng mga insekto. Maging ang ibang klaseng uri ng insekto ay gumagapang na rin sa katawan ni Pinggoy. Paano to, Abel? Paano tayo matutulungan ni kapitan? Nag-aalalang tanong ni Pinggoy. Magtiis lang tayo, Pinggoy. Kinakailangan talagang makabangon ni Kapitan Gesmundo eh. Kailangan natin siyang tulungang makabawi. Sambit pa ni Abel. Pinilit ng magkaibigan na itayo si Kapitan Gesmundo. Subalit, kahit makaupo man lamang, ay halos hindi na magawa ni Kapitan Gesmundo. Nang maya-maya pa, ay kahit papano'y nakaupo si Kapitan Gesmundo. At kahit papano'y nabigyan ng pag-asa sina Pinggoy. Dahil doon, ay tinangka ng magkaibigan na itayo si kapitan. Subalit, umiling na lamang si kapitan sa pagtangkang pagtayo sa kanya. Maya-maya lamang ay narinig ni na Pinggoy si Kulas. Tahol ito ng tahol. Papasok ito sa loob ng bahay ni na Kapitan Gesmundo at tatahol at tatakbo palabas. At tahol ito ng tahol sa labas. Galit na galit. Maya-maya lamang ay nakaramdam ng malakas na puwersa si Abel. Pinggoy! Pinggoy! Parating na sila. Sambit ni Abel. At kasunod nun, ay narinig ng magkaibigan
ang mga malalakas na sigaw ng mga nilalang. Marami sila. At kaalinsabay nun ay ang sigawan ng mga tao sa kanilang baryo. Marami ang nagsisipagtakbuhan. At nagtutungo sa bahay nila Kapitan Gesmundo. Naghahanap ng matatakbuhan, ng masisilungan. Naghahanap ng saklolo. Kapitan! Kapitan! Tulungan mo kami! Sigaw ng mga taga-baryo. At isa sa mga boses na narinig ni Pinggoy ay ang boses ni Lolo Anding. Mukhang akay-akay pa si Lola Barang. Dahil doon ay biglang nataranta si Pinggoy. Nabahala si Pinggoy para sa kanyang lolo at lola. Subalit, si Kapitan Gesmundo ay nananatiling lantang gulay. Habang parating naman na ang kawan ng aswang. Pinggoy, dito ka muna. Samahan mo si Kapitan. Alalayan mo. Ako ang bahala sa labas. Para makapasok sa bakuran yung mga tao. Lalo na yung mga hinahabol ng mga aswang. At iyon nga ang ginawa ni Abel. Siya ang nagsilbing saklolo sa mga taong humihingi ng tulong. Siya ang lumalaban sa mga aswang na nagtatangkang saktan ang mga taga-baryo. Bagamat madami ang mga aswang, ay buong giting na ginawa ni Abel na ipagtanggol ang mga taga-baryo. Gamit ang kanyang pambihirang lakas at bilis, ay isa-isang nagapi ni Abel ang mga nilalang. At maging si Kulas ay tumutulong sa pagbantay laban sa mga aswang. Nakabantay ito sa unahan ng bakod. Matapang na nagbabantay sa mga aswang. Kung sakaling papasok ang mga ito sa bakuran nila Kapitan Gesmundo. Nung kalakasan pa ni Kapitan Gesmundo, ay naglagay ito ng malakas na poder sa kanyang bakod. Na kung sakaling mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayaring kagaya nito, ay may matatakbuhan ang mga taga-baryo. At pinabati dito ni Kapitan sa buong baryo. Subalit, hindi na ganun kalakas si Kapitan Gesmundo. Kung kaya't ang poder na kanyang nilagay, ay hindi na rin ito ganun kalakas kagaya ng dati. Subalit, may kakayahan pa rin itong magtaboy ng mga aswang. Subalit maya-maya lamang ay tila napatigil si Abel. Kasunod nun, ay biglang tumilapon si Kulas patungo sa dingding ng bahay. At napaiyak na lamang ito sa lakas ng kanyang pagkakabangga at bagyang nasira ang dingding. Isang matandang aswang ang nakatayo sa harap ng bakuran. At sa tindig pa lamang nito, ay hindi siya pangkaraniwan. At maging ang iba pang mga aswang, ay kinatatakutan ang matandang aswang na yun. Lumapit ang matandang aswang. At sa lakas nito, ay mag-isa niyang sinira ang poder sa bakuran nila Kapitan Gesmundo.
sabay humalakak ito. Narinig ni Pinggoy ang nakaririmarim na halakak na yun. Napatingin si Pinggoy sa pinanggalingan at doon nakumpirma ni Pinggoy ang matandang aswang na yun ay siya rin ang matandang lalaki na kasama ng matandang babae na bagong lipat sa kanilang baryo. Kumumpas ang matandang lalaki na parang nagtatawag pang lalo sa mga kawan ng aswang na sumugod sa bahay ni Kapitan Gismundo. Nagsigawan ang mga tao sa tindi ng takot. Wasak na ang poder na naghaharang sa mga aswang. Si Kapitan Gismundo naman ay nananatiling malubha. Sinubukang pigilan ni Abel ang matandang aswang. Ngunit hindi pa man nakakalapit si Abel, ay tila may malakas na puwersang hindi nakikita ang bumangga sa kanya, dahilan upang magpagulong-gulong si Abel sa lupa. Si Pinggoy na lamang ang naroroon. Agad na tinawag ni Pinggoy ang kanyang lolo Andeng at nagpatulong na alalayan si Kapitan Gismundo. Ang iba pang mga tao ay nagsisiksika naman sa silong ng bahay nila Kapitan Gismundo. Takot na takot ang mga ito. Kanya-kanyang tago. Subalit may mga ibang mga kalalakihan na lakas loob na bumunot ng gulok. At ang iba ay nagbitbit ng mga buho at buong tapang na sinalubong ang mga aswang. Subalit, hindi sila uubra sa lakas ng mga ito. Lalo pat sa bilang pa lamang ay higit na mas marami ang mga aswang kumpara sa bilang ng mga taga-baryo. Maya-maya lamang ay biglang may lumundag sa bubungan ng bahay. Biglang lumundo ang bubong ng bahay nila Kapitan Gismundo. Nasa itaas na ang mga aswang at nagpupumilit na pumasok nang walang ano-ano. Nang walang ano-ano ay biglang may kakaibang liwanag ang nagmula sa kaibuturan ni Pinggoy. Napakatindi ng liwanag na yun. Nakakabulag. Dahilan upang magsipag-alpasan ang mga aswang na nasa bubungan. At maging ang malakas na aswang ay iniharang ang kanyang bisig upang maharangan ng kanyang mga mata ang nakabubulag na liwanag na yun. Subalit, hindi kaya ni Pinggoy na pumatay. Dahil dun, ay sinamantala yun ng matandang aswang. At nang nawala ang napakalakas na ilaw, ay agad itong kumilos ng napakabilis. At sa isang iglap lamang, ay agad itong nakarating sa pintuan ng bahay ni Kapitan Gismundo. At mukhang pupunta riyan si Kapitan. Nang biglang iharang ni Pinggoy ang kanyang braso at inakap si Kapitan Gismundo upang maharangan ang pagsakmal ng matandang aswang kay Kapitan. Nasakmal ng matandang aswang si Pinggoy. Subalit, napakakunat ng balat ni Pinggoy. Bagamat malakas ang matandang aswang,
ay napabitaw ito sa pagkakasakmal sapagkat hindi bumaon ang kanyang mga pangil sa balat ni Pinggoy. Lalong nanggalaiti sa galit ang matandang aswang. At agad pang nagtawag ng kawan ng aswang. At inutusang sugurin ang lahat ng mga taga-baryo. Lahat ng makita ay kailangang paslangin. Nung mga sandaling yun, nag-iisa na lamang si Pinggoy na nananatiling nakatayo. Si Abel, bagamat sugatan na, ay nagpumilit pa rin itong tumayo at lumapit kay Pinggoy upang pagbigay ng suporta sa kaibigan. Hanggang sa hindi na namalaya ng bata ang pag-agos ng kanyang luha, dala ng nakakatakot na tagpo sa kung papaano niya babantayan ang lahat ng kanyang mga kababayan. Maya-maya lamang ay may naramdaman si Pinggoy. May humawak na kamay sa kanyang balikat. Isang hawak ng kamay na parang biglang naglaho ang lahat ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang balikat. Pagkalingon ni Pinggoy, nakita niya ang isang magandang babae na nagtataglay ng mahabang buhok hanggang sakong. Habang nakahawak sa kanyang balikat ang magandang babae, ay bumulong ito sa isipan ni Pinggoy. Hawakan mo ang iyong kapitan. Idampi mo ang iyong kamay sa kanyang mga sugat. At siyang sinunod ni Pinggoy. Pagkagawa ni Pinggoy nun, ilang sandali lamang ay nagsipaglabasan ang mga uod sa katawan ni Kapitan Gesmundo. Nagsipaglabasan ang mga ito. At pagkadating sa lupa, ay naabo ang mga ito. Ang mga sugat ni Kapitan Gesmundo na nagkalat sa buong katawan ay unti-unting naghilom. Nawala ang pagnanaknak. Umimpis ang pamamaga. Hanggang sa biglang naglaho ang magandang babae. Ilang sandali lamang ay nakapagsalita na si Kapitan Gesmundo. Pinggoy, pakiabot nga ayun. At may itinuro si Kapitan Gesmundo. Iniabot ni Pinggoy ang isang pulang telang nakasabit sa dulo ng papag ni Kapitan Gesmundo. Pagkaabot, ay agad kinuha ni Kapitan ang laman ng pulang tela. Dalawang bagay ang laman nito. Dalawang kulay puti na medyo bugawin ang kulay, na parang mga pangil. Hinawakan ito ni Kapitan Gesmundo. Pagkahawak pa lamang ni Kapitan, ay isang napakalakas na kulog ang tila umuga sa buong bahay. At kasabay nun ay ang pagkislap ng kalangitan sa animoy nagngangalit na kidlat na gumuhit sa kaulapan.
Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa Milty, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, Ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.